Karamihan sa atin nakakaranas ng managinip o nakakakita ng mga yumaong kamag-anak sa panaginip. Katulad na lang sa aking mga panaginip tungkol sa mga yumao kong kamag-anak. Tanging sa mga panaginip ko lang sila nakakausap at tilang may pinapahiwatig ito sa akin at nagbibigay sign. Meron ding nagpapalakas ng loob ko sa tuwing nagkakaroon ng problema sa buhay. Tulad na lang noong ako'y nag-aaral pa, ang daming pagsubok sa aming buhay magkakapatid ang dumating. Isang gabing mahimbing ako sa aking pagkakatulog, nagpakita ang mga tiyuhin kong yumao sa aking panaginip. Habang ako'y naiyak sa sobrang sama ng loob dahil sa mga pagsubok na aming kinakaharap. Niyayakap nila ako at pinapatahan sa pag-iiyak hanggang magising na lang ako sa pagkakatulog ko na umiiyak pa rin. Todong hikbi sa pag-iyak na parang totoong tao ang nakausap ko sa panaginip ko. Ganon din ang aking lola na yumao, palaging nasa panaginip ko. Ang istoryang isishare kong ito ay base sa aking personal na karanasan noong namatay ang aking pinakamamahal na lola, yung nanay ng aking tatay. Bata pa lang ako ay naniniwala na ako sa mga anghel. Sila ang gumagabay at nagsisilbing guardian sa atin kahit hindi natin sila nakikita. Ngunit nararamdaman natin ang mga presensya nila. Isa na doon yung nagpapakita sila sa ating mga panaginip. Lumaki ako sa aking lola, yung nanay ng aking ama. Mama ang tawag naming mga apo sa kanya. Nag-iisang naninirahan na lang si mama kasama yung anak niya na tiyahin namin sa probinsya. Dahil wala na din si papa na lolo namin. 5 years old pa lang ako nung namatay si lolo, na papa din ang tawag namin ng mga apo niya. Kaya magmula noon, na kay mama na ako palagi nakatira. Masasabi kong ako ang pinakapaborito niya sa lahat ng mga apo niya. Doon na din ako sa probinsya nila nag-aral ng elementarya up to high school. Lumipat lang ako sa poder ng aking ina noong mag second year high school na. At pagtapak ng college, doon ulit ako sa aking mama na lola. Second year college ako noon, 18 years old. Tuwing Sabado at Linggo na walang pasok ay nasa SM City Mall ako para magtrabaho as a counter checker sa department store bilang working student. Parating ginagabi ako sa pag-uwi ng bahay dahil umaabot ng 45 minutes to 1 hour ang aking biyahe pa uwi. Naroon yung minsan ay nagmamadali akong makahabol ng last trip ng jeep sa gabi at minsan kapag hindi ko naaabutan iyon ay nakikitulog na lang ako sa bahay ng aking katrabaho. Isang beses, ginabi na talaga ako nakarating ng bahay, mga 11:45 ng madaling araw. Aba, apo, bakit gabing-gabi ka na nakauwi? Ninenervyos tuloy ako sa'yo. Wala ka pa namang cellphone para ma-inform kami, nagagabihin or pauwi ka na. Sorry po mama. Pinilit ko talagang magmadali kanina para makahabol sa last trip ng jeep eh. Kaso nakabangga nang nagmumotorsiklo yung jeep na sinasakyan ko. Kaya nabirya kaming mga pasahero. Nakatulog na nga ako sa jeep habang nabiyahe at nagulantang na lang naggumilid yung jeep sinasakyan ko. Ayun, may nabangga na pala. Awa ng Diyos. Safe naman kaming lahat ng mga pasahero. Nanginginig sa nerbiyos ang aking lola nung inabutan ko siyang nag-aantay sa akin pa uwi. Siya parati ang sumasalubong sa akin pagka uwi ng bahay at inihahainan ako ng hapunan. Siya din ang tagahilot ko pagka masakit ang aking ulo. Naalala ko pa nung kabataan ako, mga 6 to 10 years old. Kasama ko palagi si mama
pumuntang ilog para maligo at maglaba. Pati pamamalengke ay isinasama pa ako. Marami kaming mga pinagsamahan pero hindi ko na maisa-isa sa sobrang haba. Second year college nga ako noon, huli naming pinagsamahan. Isang trahedyang hindi ko makakalimutan hanggang sa pagtanda ko. Teka, buksan ko nga yung radyo at nag-uumpisa na pala yung drama na love story sa hapon. Asa na kaya si mama? Silipin ko muna. Naku, ayon sa gilid ng kalsada mukhang tatawid sa kabila at pupunta sa mga kaibigan niya na nakatambay sa ginagawang gasoline station. Naku ma, huwag naman sanang mabangga ka ng mga sasakyan dyan. At nasa highway pa naman tayo. Ayun, nakatawid na sa kabila. Makasaing na nga muna para sa hapunan. Ilang saglit pa. Inday! Inday! Si mama mo nabangga! Dali! Lapitan mo! Diyos ko, ang mama mo! Si tita yung sumisigaw na nakakitang na hit and run si mama ng isang rumaragasang motorsiklo. Lapit agad ang pinsan kong nurse na kapitbahay lang din. Pinulsuhan niya si mama. Ang sabi, malamig na daw siya at mahina ang pulso. Isinakay si mama sa ambulansya at kasama ako. Dinala sa pinakamalapit na ospital sa amin. Pero tinransfer din agad sa city ng ospital. Buti nakakahinga pa naman si mama nang tumungo kami sa emergency. Inoperahan sa ulo at paa si mama. Dahil nabali pala ang buto niya sa kanang paa at nilagyan ng antena. Matagal-tagal din nagpapagaling si mama sa ospital noon. Ako ang full-time na tagabantay sa kanya. At dahil nag-aaral pa ako noon, doon na din ako naliligo sa CR ng private room niya bago pumasok sa klase habang inaantay na dumating ang mga pinsan kong magbabantay habang wala ako. Sumapit ang Christmas at New Year na magkasama kami ni mama sa hospital room niya. After 3 months sa ospital ay nakauwi na din sa bahay si mama na nakaantena pa rin ang kanyang kanang paa. Bedridden na ang aking pinakamamahal na lola. Yung tiyahin ko naman na anak ni mama ang parating nag-aalaga sa kanya. Tumawag sa cellphone ni tiya ang aking ina isang araw. Pinapaluwas na niya ako papuntang Maynila. Nasa Cavite kasi si ina at nagtatrabaho sa agency. Hindi ko na tinapos ang 4 na taong kurso ko at nagdesisyon akong lumuwas ng Maynila para makahanap ng trabaho. Sa araw ng aking flight pa Maynila, lumapit ako kay mama na naka-bedridden. Ma, masakit man sa kalooban ko tong gagawin kong pag-alis. Ay kailangan kong gawin ito para makatulong sa mga kapatid ko. Apo, maluha-luha ang mga mata ni mama. Kapag hindi ka nakahanap ng trabaho doon, umuwi ka na lang dito ha. Sige po ma, uuwi pa po naman ako dito pag nakaipon na. Sobrang sakit at pinipigilan ko lang sarili ko noon na wag umiyak dahil ayokong umiiyak sa aking pag-alis. Noong nasa Maynila na ako, hindi nagtagal nakahanap agad ang trabaho bilang cashier sa mall dahil naghahanda na rin ako mag-apply pa abroad. 1 month pa lang ako sa aking trabaho noon nang biglang mag-text ang tiyahin ko na binawian na daw ng buhay si mama na aking lola. Panay iyak ko sa aking nabasa at hindi ko din makuhang umuwi sa probinsya para sa lamay ni mama dahil walang-wala pa akong ipon at malabong makapag-emergency leave ako sa aking trabaho dahil kakastart ko pa lang sa trabaho. Imbis na ay pinamasahe ko pa uwi, ay ipinadala ko na lang ang pera doon. Araw-araw kong ipinagdadasal si mama. Doon na din nagsimulang nagpakita siya sa aking mga panaginip na parang ginigising niya ako para hindi ako malate sa aking trabaho. Inilalahad pa niya ang kanyang mga kamay sa akin
na parang inaaya akong sumama sa kanya. Nakikita ko sa aking mga panaginip ang isang two-story na ginagawang bahay na para daw sa akin iyon. Yun ay nangyari naman sa akin dahil nagkaroon ako ng sariling bahay ngayon. After 2 years na pagtatrabaho ng Maynila, nakapag-apply ako papuntang Taiwan. Bigla ang apply yon na umabsent pa ako sa trabaho para makasama sa interview ng mga factory workers ng electronics. Ang bilis ng processing at nakaalis agad ako after 1 month. Habang nasa Taiwan ako noon, nagpapakita pa din si mama sa panaginip ko. Alam kong binabantayan niya ako at sa lahat ng narating ko sa buhay ay dahil sa pag-guide niya sa akin. Naging malapit ang swerte sa buhay ko. Ngayong may sarili na akong pamilya, alam kong masayang masaya si mama sa kalagayan naming magpamilya. Hinding-hindi kami pinapabayaan ng aming anghel na si mama, na aking lola. Maraming salamat po sa pakikinig.